Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang hiwalayan nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa kanyang programang Christy Per Minute, nagbigay ng opinyon ang batikang showbiz reporter at columnist na si Christy Permin sa kahihinatnan ng mga karir ng dalawa matapos ang kanilang paghihiwalay. May ilan pang ang netizens na sinabing baka sa kangkungan na pupulutin ang karir ni Daniel dahil wala pa naman itong napapatunayan, habang si Catherine ay maraming beses na pinatunayan na kaya niyang umangat kahit wala si Daniel sa kanyang tabi. Narito naman ang naging opinyon ni Christy Permin. Okay, dito na muna tayo sa paksa nating Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tama ang sinasabi natin. Magkakaroon ng papapagpaksyon-paksyon sa love team na ito. Oras na maintindihan na nila talaga na hiwalay na ang kanilang iniidolo. At karaniwan po mga kapatid, ang mga nakakasurvive o talagang patuloy na nagtatagumpay sa mga ganitong love team na nagkakasira at nagkakahiwalay, babae. Mabibilang po natin sa mga daliri natin sa kamay at paa ang nakalulusot. Parang Tirso-Cruz III, parang Alden Richards, di ba? Yung mga ganon. Bibihira po yun. Karamihan po sa mga love teams na nagkakahiwalay, babae ang umaangat talaga. Kasi nga naman, hinahanapan nila ngayon ng paborableng resibo si Daniel Padilla tungkol sa napatunayan na niya na wala si Catherine. Romel, ikaw, ano punto mo? At saka kasi kulturang Pilipino karaniwan, diba? Lagi na lang ang naaargabyado. Karaniwan, lagi naaargabyado kasi sa paghihiwalay ng relasyon ay babae. Hindi po lahat, karamihan lamang po. Laging babae ang naiiwanang luhaan, sugatan, diba? Yun eh. Woman scorned, diba? Woman scorned. Karaniwan ganon. Pero dito sa tambalang ito, hindi pa natin alam kung sino talaga ang mayroong kakapusan at kalabisan. Hayaan natin na sila ang magsalita tungkol sa senaryo, di ba? Pero ang malinaw, si Catherine Bernardo po napatunayan na ang kanyang worth bilang artista, bilang aktres. Nung sila po ay magtambal ni Alden Richards, alam naman po natin kung ano nagresulta sa takilya. Hawak po nila ngayon ang pinakamataas na numero ng kinita sa history po, sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kanila yan. Tapos ito pang sa kanila ni Miss Dali De Leon, kumita rin po ito. Pero yun yung question siguro. Kaya inilalaglag na, inililibing na nila yung karir ni Daniel Padilla. Huwag naman po nating ilibing. Baka naman po tumamlay lang. Sabihin nating tumamlay, tatamlay, mangangapa. Pero huwag naman po nating ilibing. Dahil baka naman meron pa siyang mapatunayan. Antayin naman natin. Kasi chance niya ngayon ito magpapatunay sa kanyang kakayahan after wala na si Catherine sa kanyang di ba, Nay? Sa kanyang love team, ganon. Alam mo, sa Winnipeg, ang dami ko nakakwentuhan, kailan lang no isang araw lang. Hindi raw nila kalain talaga na mauuwi sa hiwalayan ito. Dahil nung magpunta doon si Catherine at si Daniel para sa show, kitang-kita daw nila kung paano. Kaninong telepono yon? Sa'yo o akin? Sa akin po, may tumatawag sa messenger. Ako pag ganyan sinasagot ko para aware na naka-ere tayo. Sinasagot ko talaga. Hindi raw nila sukat akalain na mauuwi sa hiwalayan kasi nung nandun daw ang dalawa, napaka-protective daw talaga ni Daniel kay Catherine. Ang sabi nga nila, kung makaasta nun si Daniel, akala mo naman aagawin sa kanya si Catherine. Ganon. Kaya hindi nila sukat akalain na ganito ang magaganap. Di ba? At saka in fairness naman sa Katniel talaga, alam mo yung mga kaibigan kung hindi nagte-text sa akin na matagal na panahon, magmula nung umingay na itong Katniel na hiwalayan, nakulat sila kung kinukumpirma sa akin. Sabi ko, antay-antay lang po tayo, pati kami rin nag-aantay kung ano kanilang yung mula sa kanila pero meron na tayo matibay na pruweba na ganun nga. Di ba? Kasi napanood naman na nila, pero sa kanilang panig na hindi pa natin alam kung ano. Naku, nag-uusap na mga abogado, nagkakanikan niya na sila, nagbabawian na ng puhunan sa mga investment. Ano pa ba yan? Sabi ni James Ignacio, bakit hindi mag-action star si Daniel? Ba't hindi niya subukan?
Parang Tito Robin niya, parang ganon. Parang tatay niya, parang tiyuhin niya, ganon. Tingnan po natin, di ba? Catherine can stand on her own, can walk alone. Ang resibo, ang HLG. Hello, love, goodbye nga naman. Sana ikaw rin, DJ, sabi ni Boycie Karagay. Oh, di ba? Ayan na. Kumbaga, sa 100-meter dash, malapit na sa finish line, itong si Catherine Bernardo, si Daniel, nako, sumisikad pa lang para makatakbo. Kawawa ka, amang. Makipagbati ka na kay Ineng kung gusto mo pang mabuhay ang karir mo. Nakakaluka si amang at si Ineng. Di ba? Nako, grabe. Catherine, hayaan mo na ang mga lalaking tinetake ka for granted. Marami pang darating na lalaki sa buhay mo. Mga bata pa kayo. Itong si Daniel, hayaan mo lang siyang magpakasawa. Isang araw, mauuntog din yan sa katotohanan at maiisip niya, ikaw lang pala ang babaeng minamahal niya. Oh, mula kay John. Si John Binder Dandat, alam niya yan, di ba? Nakapanghihinayang talaga ang paghiwalay ng Katniel. Maaring maapektuhan ang karir ni Daniel sa pagkawala ni Catherine. Totoo yan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Ala na talaga, maraming ano. Naku, marami pa naman lalaking darating kay Catherine kung talagang wala na silang dalawa. Okay lang yan, marami pa naman tamang lalaki para sa kanya. Sabi ni Edeletada, huwag kayong ano-ano dyan. Si Daniel nagsawa na sa kanila ni Catherine. Pero hindi siya sawan tumingin sa ibang girls. Try po nilang mag-solo para makita kung sinong makararating sa finish line. Tama ka dyan, Iram Lia. Totoo yan. At sabi ni Ching Bautista Silverio, life has to go on. Kung ang mag-asawa nga nagkakahiwalay, magjowa pa lang kaya. Move on and start to mingle. Oh, positive itong kay Ching Bautista Silverio. John anak, hello. Ayan. Totoo, start to mingle. Baka mamaya kasi ang iniisip ng iba, magmumukmuk sa isang sulok si Catherine Bernardo. Ay, no? Naku, teka lang naman muna. Hindi dapat. Kung totoo na siya ay tinetake for granted, start ka na raw to mingle. Bakit ba? Hindi si Daniel Padilla lang nag-iisang lalaki sa buong mundo. Ang daming isda sa dagat, Catherine. Okay?